Handa na ba kayo sa mga balitang napapanahon? Mga kwento, may kabuluhan. Hatid ng kabataan. Magandang gabi, ako po si Joseph Roble. Ako po si Ninya Laurel. At ako naman po si Wib Herrera. Ito ang Hey Now! Kaninang umaga na pag-usapan natin ang pagbubukas ng DepEd ng mga journalism schools sa mga piling rehiyon sa bansa. Layunin nito na turuan ng mga mag-aaral na nangangarap maging mamahayag. Nasaksihan din natin ang naganap na turnover ceremony sa Bataan, Olongapo, Benguet at Baguio City. Dumalo din tayo sa ginanap ng RoboCup 2009 kung saan binigyan ito ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ipakita ang kanilang galing sa larangan ng robotics. Isang grupo ng kabataan na nakahanap ng paraan para gamitin ang mga boteng walang laman bilang instrumento para makabuo ng musika. Sino sila? Yan ang ating alamin sa ulat ni Student Correspondent Elbethel Montojo. Alam niyo ba na sa pamamagitan ng bote o galon ng tubig ay makakalikha ka ng isang musika? Yan ang ipapamala sa atin ng grupong aming ipapakilala ngayong gabi. Ang Pangarap Foundation na matatagpuan sa Pasay ay tahanan ng 100 kabataang lalaki na dati ay mga street children. Kung titignan, ordinaryong lugar lang ito. Pero dito matatagpuan ang grupo na sikat ngayon dahil sa paggamit ng mga bote o mga galon ng tubig bilang instrumento sa pagtugtog. Ang Aqua Drummers na dating mga street children, ngayon ay unti-unti nang nakikilala sa mundo ng musika dahil sa kanilang galing sa pagtugtog gamit ang mga bagay na akala natin ay basura na. Si Miss Cecil na aktibong miyembro ng Hands on Manila ay nakipagtulungan kay Paul Shalcita, miyembro ng bandang Pinikpikan Kalayok, para buuin ng grupo. Ang Aqua Drummers, nagsimula yung pangalan niya sa isang bata rin na nagsulat ng thank you card para sa mga kuya nila na nagturo sa kanila magtambol. Sinulat niya na salamat po sa pagpapakilala sa amin sa Aqua Drum. Doon na namin kinuha yung pangalan na Aqua Drum. Nagkaroon sila ng disiplina, karoon ng pagpapahalaga sa kanilang mga sarili. Nalaman din nila na may talento pala sila sa pagtugtog. Iba't iba ang kwento ng mga batang nandito sa Pangarap Foundation. At sa tulong ni Brother Tanega, unti-unti silang nabago. Para itong mga batang nanggaling sa kalye na pumupunta dito sa shelter ay matulungan para makapagbago at mahilom yung kanilang mga pinagdaanang hindi maganda sa kanilang pamilya.